Ikalawang Kronika, Kabanata 25. 25 taon si Amazias nang siya'y maging hari, at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Jehoadan na taga Jerusalem. Naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya ginawa ang mga ito ng buong puso. Nang matatag na siya sa kanyang paghahari, ipinapatay niya ang mga tauhan niya na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang kanilang mga anak alinsunod sa utos ni Yahweh na nasa aklat ni Moises na ganito ang sinasabi: hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng mga anak, ni ang mga anak dahil sa krimeng nagawa ng mga magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Pagkatapos, tinipon ni Amazias ang mga lalaki sa Huda at pinagpangkat-pangkat ayon sa kani-kanilang angkan. Ginawa rin niya ito sa lipi ni Benjamin. Bumuo siya ng mga pangkat na libo-libo at ng mga daan-daan. Nilagyan niya ang mga ito ng kanya-kanyang pinuno. Pagkatapos, ibinukod niya ang mga kabataang may 20 taon ang gulang pataas at nakatipon siya ng 300,000. Lahat ng ito'y handang makipagdigma at sanay humawak ng panangga at sibat. Kumuha pa siya sa Israel ng 100,000 matatapang na kawal at inupahan niya ang mga ito ng 3,500 kilong pilak. Ngunit may isang lingkod ng Diyos na nagpayo sa kanya ng ganito: mahal na hari, huwag po ninyong isasama ang hukbo ng Israel sa inyong pagsalakay, sapagkat hindi na po pinapatnubayan ni Yahweh ang mga Efraimitang iyon. Maaaring iniisip ninyo na palalakasin nila kayo sa digmaan. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay o pagkatalo. Ipapatalon niya kayo sa inyong mga kaaway. Sinabi ni Amazias sa propeta, ngunit paano naman ang mga pilak na naibayad ko na sa kanila? Sumagot ang propeta ng Diyos, higit pa riyan ang maibibigay sa inyo ni Yahweh. Pinauwi na nga ni Amazias ang mga kawal na mula sa Ephraim. Dahil dito, lubha silang nagdamdam at umuwing galit na galit sa mga taga-Huda. Lumakas ang loob ni Amazias at sumalakay sila sa libis ng asin, at may 10,000 mga kawal ng Edom ang kanilang napatay. Ang 10,000 pa na kanilang nabihag ay dinala nila sa itaas ng bangin at inihulog mula roon, kaya namatay ang mga itong bali-bali ang mga buto. Ang mga kawal naman ng Israel na pinauwi ni Amazias ay sumalakay sa Huda mula sa Samaria hanggang Beth-horon. Pinagpapatay nila ang 3,000 mamamayan doon at nag-uwi pa ng maraming samsam. Pagkatapos nilang malupig ang mga Edomita, kinuha ni Amazias ang mga diyos-diyosa ng mga ito at dinala sa Jerusalem. Kinilala niyang Diyos ang mga iyon, sinamba at hinandugan. Ikinagalit ito ni Yahweh, kaya sinugo niya ang isang propeta at sinabi kay Amazias, bakit ka sumamba sa mga Diyos ng ibang bansa na hindi nakapagligtas sa kanilang sariling bayan mula sa iyong kapangyarihan? Nagsasalita pa ito'y sinabi na sa kanya ng hari, kailan pa kita ginawang tagapayo ko? Tumigil ka kung ayaw mong mamatay. Bago tumahimik ang propeta, sinabi muna niya ito, alam kong pupuksain ka ng Diyos dahil sa ginawa mong ito at dahil hindi ka nakinig sa aking payo. Si Amazias, na hari ng Huda, ay nakipagpulong sa kanyang mga tagapayo. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Joas na hari ng Israel, na anak ni Joahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya ito ng labanan.
Ito naman ang sagot ni Joas na hari ng Israel. Ang dawag sa Lebanon ay nagpadala ng sugo sa cedar ng Lebanon upang sabihin, "Ang anak mong dalagay ipakasal mo sa aking anak." Ngunit may dumaang mabangis na hayop mula sa Lebanon at tinapakan ng dawag. Sinasabi mong natalo mo ang Edom at ipinagmalaki mo iyon. Mabuti pa'y tumigil ka na sa bahay mo. Bakit lumilikha ka ng gulo na ikapapahamak mo at ng iyong bayan? Ngunit hindi ito pinansin ni Amazias sapagkat kalooban ng Diyos na mahulog sa kamay ni Joas ang Huda, bilang parusa sa pagsamba ni Amazias sa mga Diyos-Diyosan ng Edom. Nagharap sa labanan si Haring Joas ng Israel at si Haring Amazias ng Huda sa Beth-Semes na sakop ng Huda. Natalo ng Israel ang Huda at ang mga kawal nito'y tumakas pauwi. Ngunit nabihag ni Haring Joas si Haring Amazias at dinala ito sa Jerusalem. Winasak ni Joas ang pader ng lunsod mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuan sa sulok. Mga 180 metro ang haba. Sinamsam niya ang lahat ng ginto at pilak at mga kagamitan sa templo ng Diyos na nasa pag-iingat ng mga anak ni Obed-Edom. Sinamsam din niya ang mga kayamanan sa palasyo at nagdala pa siya sa Samaria ng mga bihag. 15 taon pang nabuhay si Haring Amazias ng Huda mula nang mamatay si Haring Joas ng Israel. Ang iba pang mga ginawa ni Amazias mula sa pasimula hanggang sa wakas ng kanyang paghahari ay nakasulat sa Aklat ng mga Hari ng Huda at Israel. Mula nang sumuway siya kay Yahweh, nagkaroon ng sabwatan sa Jerusalem laban sa kanya, kaya tumakas siya patungong Lakis, ngunit sinundan siya roon at pinatay. Ang kanyang bangkay ay isinakay sa kabayo at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lunsod ni David.